Inamin ni Coach Tim Cone na pareho sila ng dinaanan ni Coach Norman Black kung pagbabasehan na nangyari sa kanya sa Asian Games at nangyayari ngayon sa Gilas sa SEA Games. Kakulangan sa hanay na dala ni Coach Norman sa SEA Games, binigyang pansin din ni Coach Tim Cone at ang gagamiting paraan ng Gilas para depensahan ang gold medal ng Pilipinas sa mga kalabang bansa. Inilabas ni Coach Norman. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Positibo ang resulta. Yan ang binigyang diin ni Coach Tim Cone nang alalahanin na nangyari sa kanyang grupo na tumulak sa Asian Games. Ang nasabing reaksyon ng Gilas Mentor ay nagmula sa dinanas ni Coach Norman habang binubuo ang grupo para sa SEA Games. At ayon kay Coach Tim Cone, hindi naiiba ang kanyang karanasan. Narito ang kanyang saloobin. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Parang kami lang nung Asian Games, hindi namin nakuha yung mga player na gusto namin nun eh. Kaya talagang magulo nung huling 2 o 3 araw bago kami umalis. Sa tingin ko, mas lalo kaming naging motivated at naglaro ng mas mahusay. Wala kaming inaasahan pagpunta namin sa Asian Games. Akala namin kami yung underdogs. Kaya dala namin yung underdog mentality na yon at dinala namin yon hanggang sa pagkuha ng gold medal. Tama, di ba? Pareho lang sila ng karanasan ni Coach Norman. Yung naranasan ni Coach Norman ngayon sa SEA Games, walang bago doon. Pareho silang nagipit sa panahon. Parang nung time na yun ni Coach Tim Cone, akala natin halos wala na talagang mangyayari. Kasi nga, kulang na sila sa practice. Hindi pa nila alam kung sino yung pwede at hindi dahil sa organizing committee. Buti nilang talaga nanalo sila doon. Tinalo ang China sa semifinal at Jordan sa final. Yun yung bawi nila sa organizing committee na hindi kaagad nagpalabas ng tamang guideline para sa makakasamang players nung time na yon. At sa kaso ni Coach Norman, ganun din, di ba? Nagipit na sila sa oras, nakabuo na siya dati ng players, pero binago naman ng Thailand yung rule. Ibig sabihin nito mga playoffs, walang matinding chemistry na nabuo sa kanilang hanay. Yung dapat gagawin nilang strategy, dapat na practice nila ng mas mabuti, pero hindi na nila nagawa kasi nga kulang na sila sa oras eh. Tapos ngayon, natalo pa yung grupo ni Ange Kwame sa 3-on-3, di ba? Mensahe kaagad yun na hindi sila nakasisiguro doon. Matitigas yung mga kalaban sa SEA Games. Yun yung mensahe na siguro dapat nilang isipin. Laglag yung 3-on-3 kaya sana wish natin wag mangyari sa grupo ni Coach Norman sa 5-on-5. Sa patuloy na kwento ni Coach Tim Cone, ibinigay niya ang nakitang tila kakulangan ng grupo sa SEA Games. Kakulangan na ayon sa kanya ay interesanteng makita kung paano ito gagawa ng paraan ni Coach Norman sa oras ng bakbakan. Tanong, ano nga ba nakita niya sa grupo na haharapin ng Malaysia sa linggo? Tutukan natin na sinabi ni Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Sa tingin ko, ang kulang sa kanila yung sukat, kaya magiging interesante kung paano lalaruin o aayusin ni Coach Norman ang grupo na to. Sa tingin ko, magiging masaya at kapanapanabik yung laban. Magiging malawak ang spacing at mabilis. So ayun na nga, wala silang Junmar Fajardo, walang Kai Soto, walang QMB na pwedeng sandalan ng grupo sa oras na nananalasa yung kalabang bansa, di ba? Mahirap kung tutusin. Pero dito natin siguro makikita kung paano talaga gagawa ng paraan ni Coach Norman ang kakulangan nila sa malalaki. Hindi kasi biro yung sukat eh. Sabi nga nila, di ba? Hindi mo pwedeng ituro yung height. Bentahin na kagad yun. Andyan na kagad yan. Of course, alam ni Coach Norman ang lahat ng yan. Kaya sabik si Coach Tim na makita kung ano yung ihahanda ng Gilas sa kalabang bansa sa oras ng bakbakan. Tingin naman natin mga playoffs, athletic yung grupong dala niya sa SEA Games. Mga shooter din sila dun eh. Yung mga player na gusto o hinihingi ng ating mga kababayan na makabilang sa hanay ni Coach Tim, huwag na natin banggitin. Pero andun yung iba, di ba? May mga aasahan sila sa birada sa labas na posibleng magbukas ng depensa ng kalaban. Kulang sila sa bigs, di ba? Kaya posible, birahin nila ang tres or tira sa labas. By the way mga playoffs, sinabi rin Coach Tim na nagigilty raw siya kasi nga, imbes na siya yung andon, siya yung mag-coach na sasabak sa SEA Games, hindi niya nagawa yon. Pero ayon naman sa kanya, masaya siyang nabigyan ng pagkakataon si Coach Norman Black. Totoo naman, di ba? Malaking bagay din to kay Coach Norman eh. Challenge din to sa kanya. So abangan natin ang gagawin niya dito sa SEA Games. Kung kakayanin ba talaga ng grupo na biguin ng mga magtatangkang agawin ang gold medal ng Gilas Pilipinas. Habang tila inaabangan ni Coach Tim ang laban ng Gilas, inilatag naman ni Coach Norman ang magiging atake ng grupo sa oras na sumalang na sila sa laban. Tanong, ano nga ba ang planong gawin ng Gilas para madepensahan ng gold medal na hawak nila? Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Mark S. Carlote ng Daily Tribune. Nagpo-focus na kami sa defensive preparation para masiguro na maayos yung komunikasyon. Tinutulungan ng mga players ang isa't isa sa depensa at syempre sa rebound. Dahil yun ang pinakamahalagang paraan para tapusin ang depensa, ang rebound. Nakita ko na yun ang pinakamabilis na paraan para mapag-isa ang team dahil gaya ng sinabi ko, 8 o 9 na araw pa lang kami nakakapag-practice. Kaya ang paglalaro ng depensa ang marahil pinakamabilis na paraan para
talagang maging solid ang team. So yan yung strategy ni Coach Norman mga playoffs, malagkit na depensa. At kapag malagkit ang depensa na inilatag mo dyan, kasunod na puno ng positibong mangyayari, pabor sa kupunan mo, di ba? Katulad ng malimit nating naririnig at nababasa, kayang mag-champion ng isang team sa pamamagitan ng depensa. Ibig sabihin, asahan na natin na magiging mabilis at mainit ang bakbakan. Alam natin na mahirap gawin pero naniniwala tayo na may kakayahan ng grupo na gawin ang nararapat at inihanda ni Coach Norman para depensahan ng gold medal. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-playoffs. May 2 araw pa bago natin sila makitang lumalaban sa korte. Ulitin natin yung sked sa linggo, ganap na alas 12:30 ng tanghali, kalaban ng Gilas ang Malaysia. At sa Lunes, ganun ding oras, kalaban naman nila yung Vietnam. Pray tayo na malagpasan nila ang 2 laban na yan para sa kanilang kampanya patungong sa gold medal. So guys, maraming salamat.